ka-video, heto muli tayo sa ating panibagong video at samahan niyo muli ako sa araw na to dahil ipapakita ko sa inyo kung paano natin to binuo. Itong ating new video okay design na 12x4. So meron tayong isang video okay na VIP na 12x4. So ngayon is papalitan natin ng bagong box or bagong mukha ng ating video okay. Dahil meron na siyang kalumaan at the same time para hindi na rin tayo mahirapan sa pagbubuhat or pagpaparent ng ating video okay, lalo na kung mga iskinita. Okay, kagaya ng VIP mga ka-video, okay, mahirap bitbitin po yan. Lalo na kung andaan is mga iskinita. So, kaya gagawa tayo ngayon ng bagong mukha ng video, okay. Kaya wag na natin patagalin at umpisahan na natin. Let's go! Okay, so mga ka-video, okay, bago natin buuin yung ating speaker box is ipakita ko muna or ibigay ko muna sa inyo ang ating mga sukat sa tabas. So ito yung ating para sa ating subwoofer mga ka-video, okay. Ang sukat nito is, ang haba niya is 41.3 cm by 35.5 cm. Okay, one piece para sa isang box. And then ito naman yung ating pang mid, yung ating pangharap mga ka-video, okay. So, ang tabas natin dito mga ka-video okay is 35.5 cm by 35.8 cm. Okay? One piece para sa ating isang box. Pang mid natin. And then, yung ating pangharap pa rin, yung lagayan natin ng mid natin. So, ang lapad nito is 16 cm by 22 inches. Okay? One piece para sa isang box. And then, ito naman yung para sa ating division sa likod ng ating or sa loob ng ating box. 35.5 cm by 34 cm. One piece. And then, para sa ating side mga ka-video, okay, dalawang piraso. Ang haba nito, okay, ang haba natin dito is 20 inches by 22 inches. Yan yung kanyang taas, okay. And then sa ating back, taas ito is 22 inches by 35.5 cm. Isang piraso para sa likod ng ating
So ito na yung loob ng ating box mga kabisyo. Okay.
Okay, so ito na yung ating box mga kabidyo. Okay, at mamasilyahin na natin. So ngayon, ang pamasilya natin gamit dito is yung Flexiband at hinaluan natin ng semento. So meron tayong tutorial yan kung paano natin minix sa ating YouTube channel. Puntahan nyo na lang yung ating tutorial yan. So i-apply na natin. So, ito yun na yung ating minasilya mga kabidyo, okay? Mabilis lang siyang matuyo at ngayon naman isilyahin natin. So, gagamit tayo ng number 80 na liha. Pwede ring 100. Okay? So, tiranin na natin. Net natin. Semento. Flexiband. So ito na nga yung ating video okay mga ka-video okay, napapalitan natin ng box. Okay, itong video okay natin na ito mga ka-video okay is ito yung kauna-una nating video okay na pinaparentahan. Kung di ako nagkakamali is umaabot na ito ng 6 years to 5 years. So sulit na naman siya mga ka-video. Kaya lang papalitan natin yung box niya. Okay, para maiba naman yung kanyang forma at saka medyo luma na rin yung kanyang box. Pero pwede pa naman siyang pagtiyagaan. Kasi medyo maayos-ayos pa naman yung kanyang box. Kaya lang gusto ko na siyang palitan ng box. Okay.
Yan yung ating box. So papalitan natin ng hiwa-hiwalay na box para sa ating video, okay? Medyo kinakalawang na yung ating screen dito, pero tatanggalin na natin to kasi hindi natin to kailangan. Okay? Kasi nakatago na naman siya. Ang kailangan lang nating linisin at ayusin is ito. Kasi medyo UP na to. Iangat natin para maganda-gandang tingnan. Okay, so baklasin na natin mga kabidyo. Okay? So ito na mga kabidyo, natanggalan natin ating mga speaker. Ito yung ating speaker mga kabidyo, okay. Ang wattage nito is 360. Okay, D12 Crown brand. Okay, tinanggalan natin yung screen kasi UP na siya. And then ito naman yung ating instrumental. Okay, D12 instrumental siya, 1230 300 watts. Ang wattage nito is 360 kung di ako nagkakamali. Medyo tanggal na kasi yung kanyang sticker, pero matino pa siya simula nung binili ko. Okay, so ito yung isa kabak natin sa booper. Yan yung kanyang wattage mga kabidyo. Okay, natanggal na yung sticker. 360 dual coil po yan mga kabidyo. Okay, ayan, dual voice coil, pero isa lang yung ating ginagamit dito. Okay, isang terminal lang. At ito naman yung ating mga mid at tweeter. Yung ating mid KW5M 150 watts. Okay, medyo gumagana pa naman to mga kabidyo. Okay, matitino pa naman to. Siguro simula nung binuo natin to, isang beses pa lang tayo nasunugan ng tweeter. Okay, ng ating coil. Ayan yung ating metal dome. Nakikita nyo naman, oh, wala na yung mga sticker. Yung ating tweeter na may horn HT406, 46 pala, sorry. Ito, medyo UP na yung ating screen dito. Gawa natin ang paraan para umangat. So yan yung ating mga ikakabit sa isa nating box na ginawa. Okay, sa mga nagtatanong natin mga kabidyo, okay natin dyan, ganito lang po yung pagtanggal ng screen ng ating subwoofer na nakakabit. Okay, dinidikit lang to ng rugby mga kabidyo. Okay, so kung tatanggalin naman natin, kailangan lang natin ng ganito, yung mga sangat niya, kasi nakadikit lang to. At kung iaangat naman natin to, pwede naman tayong gumamit ng tornilyo para umangat yung screen. So ito, tinatanggal ko na to kasi hindi ko na kailangan yung screen. Gumamit tayo ng kapasitor na isang piraso at ang value niya is 2.2 UF or microfarad at 50 volts. Sa ating mid mga kabidyo, okay, ang gumamit tayo ng 6.8 UF at 50 volts, isang piraso.
Okay, ito yung ating box mga ka-video. Okay, at ilagay na natin yung accessories natin. Ang ating corner. Ang ating speak-on. Positive 1, negative 1, positive 2, negative 2 ginamit natin pareho. Okay, so ito na yung ating speaker mga ka-video. Okay. Hindi na natin nilagay yung kanyang screen kasi nakatago na naman siya. Okay, so nahinang na natin mga ka-video okay yung ating mga speaker. So dito sa ating speaker ng D12, yung ating subwoofer at yung ating instrumental. Ayan. Instrumental PA1230. Crown brand po parehas mga ka-video okay. Ang connection natin dito is parallel connection. Positive to positive and negative to negative. Okay? D12, isarado na natin. And then dito naman sa ating mid at tweeter, ulitin lang natin. Ang connection natin dito is series and parallel combination. Andyan yung ating diagram. So sa ating gumamit tayo ng capacitor na 6.8 UF or microfarad at 50 volts. And then sa ating tweeter is 2.2 UF or microfarad at 50 volts din. Okay, tig-isa lang sila. Okay, isa rito. Ayan, and then isa rin dito. Okay. Ang ating speaker na ginamit mga ka-video, okay yun, terminal 1 and 2, okay? And then, nilagyan din natin ng tube para hindi magbigat, para safe. Yung ating fan, 220 po ito mga ka-video, okay?
7, 6. Christian
Panaybe Remix. Next natin mga ka-video, okay, sound check natin yung ating microphone. Hey, test, check. Hello. Test, check, mic test. Hey, test, check. Check. Hey, test, check. Hey, hello. Test, check, mic test. Hey, hello. Test, check. Hey, test, check. Hey, hello. Check. Test, check, test. Hey, check. Test, check. Hello. Check. Mic test. Check. Hey, test. Check. Hey, test. Hey, check. Test. Check. Hey, test. Hey, check, test. Test, mic 1 2 test. Hey, hello. Check. Hey, test. Hello. 1 2 test. Hey, check. Check. Hey, test. Check. Hey, test. Hey, check. Test. Hey. Test. Check. Mic 1 2 test. Hey, check. Check. Mic 1 2 test. Hey, check. Hey, test. Check. Hey, test. Hey, check. Mic test. 1 2 test. Check. Hey, check. So yan na nga mga ka-video, okay, na sound check na natin itong ating ginawa na video okay set natin. So pakita ko muna sa inyo yung ating timpla sa ating microphone at ganyan din yung ating mga linya mga ka-video, okay. So ito yung ating TV box at the same time nandiyan na rin yung ating lagayan ng mga amplifier and then yung ating mga player or yung ating player, okay. So dito sa TV box natin is meron tayong lock, okay. Wala na itong lagayan ng mga padlock kasi pag ginagamit naman to is naka-open talaga siya, okay. Hindi kagaya dito sa ating amplifier. So i-open natin. Madali lang naman siyang itayo mga kapidyo. So kung makikita nyo, itong takip natin na to is nakababa, okay, para may suporta yung ating TV, okay, para hindi siya magalaw. Pero kahit naman wala nitong takip na to, hindi pa rin siya magalaw. Ang sa akin lang para mas sure mga kabidyo, okay. So eto na nga mga kabidyo, okay. And then kung ililikit natin, so kahit bitawan natin, hindi pa rin siya malalaglag. Safe na safe pa rin yung ating TV. So ito yung ating TV bracket. Ayan. And then yung ating RCA at yung ating wire. Dito natin pinadaan sa ilalim dahil may butas po dito. Okay? Pag ililikit natin, kahit isang kamay lang, kayang-kaya. Ayan. Ang brand pala ng ating TV is Kobe.
Ang size niya is 24 inches. So, ito yung ating takip. And then, saka natin ilalak. Yan kapag ligpitan na. Ang ating player, Kapitan 2. At ang ating amplifier, Sakura 733. And then, ito yung ating timpla natin sa ating microphone na walang feedback. Dito sa set natin na speaker. Okay? Makikita nyo yung mic 2 natin. Sa ating mic 2, yung balance natin, yung ating volume is nasa alas 12. And then, nakalubog din dito. Okay? Ang ating echo, ayan, mababa lang siya. And then yung ating low, makikita nyo is mga nasa 7 lang yan or 730. And then yung ating mid, yung ating high. Halos, patay na po ito mga kabidyo. Okay, nakababa na to. And then yung ating main echo, naka-stereo tayo. And then ito, ating volume, low, high, at yung ating repeat. And then yung delay. Okay? So yan yung timpla natin sa ating microphone na wala ng feedback dito sa ating set na speaker. And then yung ating pinaka master volume or yung ating master channel. Okay, alas 12 and then balance syempre nasa alas 12 rin. Yung ating low halos alas 12 at yung ating mid alas 12. Yung ating high is nasa 10. Ayan. And then yung ating volume sa ating music, ang ating low, ang ating mid, at ang ating high. Okay? So, yan yung ating amplifier, yung ating timpla sa ating amplifier. And then yung ating pipad. Ayan. So, yan yung forma ng ating amp box sa harap. So, dito sa likod mga kabidyo, okay, meron tayong dalawang pan. Okay? Palabas yung ating buga. And then, yung ating volume, yung ating switch, power switch. And then, yung ating speak on. Okay. Kabaka na po yan mga kabidyo. Okay. Left and right. And then yung ating speak on sa ating speaker. Ayan. And then dito naman tayo sa loob. And then yung ating linya. Okay, ito is ginamit natin sa ating music kanina. Sa ating cellphone. Ayan. So, yung ating player nakasaksak sa A. And then, ito is yung ating effector para sa ating volume. Okay? Output, input. Sa effector ito mga kabidyo. Okay? Ayun. Effector and then yung ating linya sa ating speaker. Yung wattage ng ating amplifier, 450 watts times 2. Medyo mababa yung wattage ng ating amplifier pero dito sa ating amplifier na Sakura 733 mga kabidyo. Okay? Subok na po yan mga kabidyo. Okay? Subok na natin yan mga kabidyo. Okay, halos lahat ng ating video okay is 733 yung ating amplifier. At yung nakaload sa kanya is kagaya ng nakita nyo kanina. Okay? So, kayang-kaya naman niyang i-drive yung ating 4 na D12 dito sa set natin na to. Okay, hindi naman siya hirap. Basta, ang volume lang natin is nasa alas 12. Pag distorted na, syempre, kailangan yung magbawas. And then, dito naman tayo sa ating speaker. So, yan yung ating mga speaker mga kabidyo. Okay? So, ulitin natin yung ating mga speaker mga kabidyo, okay? Ang ating metal dome, 2 piraso. Ang ating tweeter horn is 2 piraso din. And then yung ating 4 na mid mga kabidyo, okay? 2 per box. Okay, and then yung ating instrumental, yan sa loob. And then yung ating subwoofer nasa loob. Ni-remodel lang natin yung ating 12x4 na VIP mga kabidyo, okay? Dahil yung ating VIP na box is medyo nahihirapan tayo lalo na kapag mga iskinita or yung mahihirap ang daan. Okay? Lalo na kung mag-isa lang tayo magde-deliver ng ating video, okay? So, kaya ginawa natin ganito para madali na buhatin. Lalo na kung mga iskinita at medyo masisikip yung mga daan. At para sa ating mga kabidyo, okay natin dyan na magtatanong kung ilang pirasong kahoy or marin ang nagamit natin dito. Ulitin lang natin mga kabidyo, okay? Dito sa ating box mga kabidyo, okay, sa ating TV at sa ating amplifier, ang nagamit natin dyan is 1 piraso. Plyboard yung ating ginamit para magaan lang or magaang buhatin. Okay, kasi medyo mabigat yan kapag nilagyan pa natin or ginamitan pa natin ng marin. Okay, plyboard yung ating ginamit. And then dito sa ating dalawang speaker box na dual na D12, ang nagamit natin dyan is umabot ng 1.5 na marin mga kabidyo. Marin yung ating ginamit dito para hindi ma-vibrate yung ating box at para solid na rin yung kanyang tunog.
So yan yung ating bagong model na video okay mga ka-video okay. Para safe na safe yung ating TV at yung ating amplifier at madali ding buhatin kahit mag-isa ka lang. At para sa ating mga ka-video okay natin dyan na magtatanong kung magkano yung total price nito mga ka-video, bigay po natin dyan is umaabot ng 44,000. Okay, medyo may kamahalan siya kasi medyo matrabaho siya at marami ding ginamit na kahoy. Okay, kung ikukumpara natin sa by4 na VIP. So sa forma naman mga ka-video okay, maganda naman yung kanyang forma. So kung ipaparent natin to mga ka-video okay, ang singil pa rin natin dito is umabot na ng 500. Okay, kumbaga yung box lang talaga yung nag-iba sa kanya, pero yung laman loob ng ating mga speaker is iisa pa rin kagaya ng set natin na 12x4 na VIP. So ayan na nga mga ka-video okay, nakita nyo kung paano natin binuo itong ating bagong mukha ng video okay natin na D12. So nakita nyo naman kung ano mga kasama ng set na to at kung ano yung mga kinabit natin dito. Kaya hanggang dito lang mga ka-video okay, sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga ka-video okay natin dyan na gustong bumuo or gumawa ng video okay box na kagaya ng ginawa natin ngayong araw na to. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga ka-video okay natin dyan na gustong bumuo ng video okay box or video okay set na kagaya ng ginawa natin ngayong araw na to. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe or follow sa ating YouTube channel, gayon sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and follow and paki-like and share nyo na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga video. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.